So far kanina, very peaceful yung naging natin, yung naging activity natin sa Walk with Mary, no. We have as of now, zero incident tayo sa whole activity. And maayos yung natin ng security. At yun na rin, nagpapasalamat din kami sa mga tao because we are very cooperative. Tapos yung nangyari kanina, everything happened according to our plan. So isang factor nun is yung cooperation ng mga tao during sa procession, at pangalawa yon yung dedication ng mga security forces natin, pati na rin yung support ng LGU saka lahat ng volunteers. Kaya doon tayo nagpapasalamat. Kaya siguro naging maayos at napaka-peaceful yung naging procession kanina. Ngayon yung imahe ng Birhen at ng Santo Niño ay papunta sa Mandawi. Yung makasamahan din natin po, nandun din po ba? Yes sir, itong nakita nyo na police ngayon, ito yung involved kanina sa procession. Nag-deploy tayo mga as early as 2 o'clock in the morning. Iba din yung mga security natin, mga road security doon sa traslasyon. So from the Basilica, may nakalatag na tayo kanina pa, mga 5 o'clock or 4 o'clock doon sa ruta ng traslasyon na mapapuntang Mandawi. So everything po is in place na po kanina. Even before the actual traslasyon, may nakalatag na po tayo mga road security, pati yung mga volunteers natin ando na po sa ruta. Sir, meron po ba crowd estimate sa Walk with Mary? Kanina ma'am, as early as mga 4 o'clock in the morning, the CDRMO gave their estimate mga 160,000 doon. Yun ang sumama doon sa quad procession. Pero i-clarify pa namin kung ilan yung total, kasi yung 160,000 is yun lang siguro yung sumama sa procession. But then we have to understand na may mga tao na nandun na sa Basilica at sa paligid ng Basilica. So combine siguro, hindi ko pa masabi kung ilan yung total. Sir, sa Walk with Jesus, ang estimate din ng CDRMO, 240,000. Tapos, kahit estimate lang po kaninang 4 a.m., Mas mababa. Factor po ba kayo masasabi na bakit mas medyo malipit? Sir? Una, siguro hindi pa confirm yung kasi yung 160,000 siguro yun lang crowd na sumama sa procession. But then, hindi pa siguro na idagdag yun doon sa number na yun yung mga tao na andito na sa Basilica. And then secondly, siguro yung weather natin ngayon naka-apekto din, kasi anticipated kasi ng mga tao baka umulan, masama ang panahon. So siguro may mga tao na hindi na lang sa procession because magantay na lang sila kung mag-improve yung weather situation natin, baka bukas mag-improve na. Then the succeeding activities will improve. Anyway, on Saturday meron pa tayong after fluvial, tapos meron pa tayong foot procession and solemn procession. Doon we really anticipate na mas marami talaga yung mga tao na sasali doon sa solemn foot procession, more than as compared to last year. Pag mag-improve yung weather natin, isang factor yon, pag mag-improve yung weather natin. Pero sa ngayon po, wala pa po kaming yung latest forecast ng Pag-asa kung mag-improve ba yung weather natin. So bali, isang factor yun na nakapekto siguro ngayon, kung medyo mababa man, is yung weather natin weather forecast natin na medyo hindi maganda. Sir, traditionally din po, yung Walk with Mary, na-held siya every 9th ng Novenario, kaso 8 ngayon. Would you agree po ba na isa din po ito sa factor kasi may sudden change ng schedule? I don't think so naman po, kasi lahat ng schedules naman ng Basilica is na i-publicize naman po sa lahat doon sa print media, sa radio. So I don't think so na kaya nagbago yung schedule, kasi kung anong schedule naman, yung mga pilgrims talaga talagang sasama naman doon sa ang nakita na namin ito talagang weather, kasi the past few days medyo hindi maganda yung weather natin. Yun ang nakita namin, hindi siguro naka-apekto siguro. Kung meron man siguro mababa lang ng